You've been mentioning test run, and I'm telling you now, kapag hindi namin iharang to, tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng iLotto. C, tuloy-tuloy na tayo. Naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko yung taong bayan. Ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run. Parang yung ginagawa kaming pugok. Meron pa kayong idadagdag, madam? Bago tayo mag-wrap up? Wala na po. Sana po lang Sige, ma'am, manawagan po kayo. Ang isa pong papakiusap namin po na sana ho yung tanggapan po ng ating GM po ay maging bukas po sa mga humihingi po ng mga medical assistance kasi marami daw po yung nagpupunta doon. Kapag wala po si GM, nobody entertains them. Teka muna, pumupunta po kayo for medical assistance? Not po. Mga ibang members po namin galing ng Olonga po, Bataan, or other places para direct na humingi ng tulong. Pagdating daw po sa tanggapan po ni GM kasi iba na po yung office nila ngayon dati po kasi pagka pumunta sila doon meron humaharap agad sa kanila pero at this point in time hindi so dati pag pupunta yung mga members ninyo para humingi ng para sa medical assistance may humaharap. Opo. Sa previous administration yun. Opo. Ngayon po nahihirapan po silang lumapit po sa office po ni GM kasi yung mga nandoon po na tao minsan syempre paghahanapin niyo po si GM sasabihin nila wala So, ang mangyayari po, hindi na naman nila sabihin na ano ba yung kailangan ninyo or something. Aalis na lang po yung si Okay. Si GM, he doesn't have to be there all the time. Okay. Naintindihan po natin yan. Okay. Pero wala ho ba siya mga tao para entertain kayo po na malapit para humingi ng tulong? So, I was told po kasi na parang mga boys yung nandito sa labas. Boys? For the boys? May mga, Excuse me? Dito po pagpasok mo ng pintuan, di ba normally mga lalaki ang una mo nang kaharap. Kasi yung mga offices ninyo, parang kanya-kanya kayong room. Hindi namin alam ng mga tao daw kung saan sila pupunta kasi masyadong secluded yung office nyo. To answer, sir, it is not true that whoever goes to the GM's office is not afforded help. In fact, in the first floor of our office, there is a receiving section for all charity-related requests. Now, if there was somebody who told you that or was being disrespectful to you, please let us know. But I can assure you that we are not deaf to the cries of the people who come to us for help, sir. And I actually take offense that somebody made such report because every day, our office accommodates a lot of people who ask for medical assistance, ma'am. Maybe this was nung nagpunta yata si GM sa Amerika, sa ibang bansa. Siguro on his first term, yung tao from Bataan, he has to go back to Bataan kasi sinabi daw doon ng branch manager na you go straight to the office of GM kasi para mas madali kayo makakuha ng medical. Siguro ma'am, ang suggestion ko, dapat merong ibang pila para sa mga operators at ibang pila doon sa mga non-operators na humingi ng medical assistance kasi parang consider mo na lang na mga partners sila, associates sila. Is that the way you treat your associates? Of course, dapat may konting consideration. Associates nyo na pupunta doon because they need help, they need advice or guide, whatever, may ibang pila. Sir, with all due respect, there are people who are in charge directly of processing medical requests. As far as I know, sa pagkakaalam ko, ma'am, doon sa charity assistance desk namin sa baba, lahat po nakakalapit doon. So, I apologize for that isolated incident, but rest assured, hindi po yan nangyayari. Attorney Kat, I remember I texted you because of this, from Bataan. Siya po mismo? I have your number. I texted you but you never replied. Kaya yung tao, umalis na lang, umuwi na lang ng Bataan. You texted I Attorney messaged her Contacto. because I have her number. Which she got because I don't know who she got it from. So, I apologize if I don't reply to people I don't know. My apologies. But regarding health, Sandali po, nagpakilala po kayo, ma'am. Yeah.
Oh. Si Attorney Kat knows me naman as Paul. No, okay. Well, sabi mo hindi mo siya kilala. He messaged me at that time that I didn't know her, sir. Kayo, hindi, kayong taong gobyerno, kayong lahat tayo sa gobyerno, pag nag-text sa inyo at nagpakilala, sumagot kayo. Sumagot kayo. Nagpakilala po kay ma'am, sinabi niyo na kayo si Ma'am I Javier. even wrote them letters several times for a courtesy call. They never responded to me. Kaya nung nagkita kami ni GM noon, he was telling me, nasa ko, sir, nauna po ako sa inyong naghingi ng courtesy call, pero it's been 3 months na walang reply. Ano po sabi ni Mr. GM? Hindi raw niya po kasi na-receive or nalaman. Siguro that particular time, iba pa yung chief of staff. Ma'am, huwag kayong magalit sa kanya. Yung sinasabi niya na nag-text siya sa'yo dahil may kailangan, kahit hindi niyo po siya kilala, sana sinagot niyo. O kung meron kayong staff, pinatawag niyo sa staff niyo. Kung busy kayo, maaaring busy kayo, maraming kayong mga ginagawa na utos ni GM, then let your staff, one of your staff, call her para i-address yung kanyang mga concerns. Nagpakilala naman pala, ako si Miss Evelyn Javier, etc. So at least you could have called her or asked one of your staff to get back to her. I will take note of that the next time she messages, sir. Lahat po dapat kayo. Thank you, Attorney. Dapat magkaroon kayo ng open door policy. And remember, sinabi ko na naman, ang PCSO ay tanggapan yan para sa mahihirap. Hindi, buti sana kung kayo po yung mga taga Manila Polo Club na pwede kayo mag-inarte. Di ba? O kung ano pa man yung golf club sa Pilipinas, pwede kayo mag-inarte. Heck, sino ba kayo? Di ba? Pero kayo PCSO. Kayo po ay tanggapan ng para sa mga hirap, nagsisilbi sa mga hirap. Therefore, meron dapat kayong open door policy. Okay, Ma'am Kontakto. Yes, sir. So you might want to apologize to her. My apologies, ma'am. Accepted. Apology accepted. Okay, nabati na kayo. Hindi naman po kami magkaaway. Hindi, pero wala ka na sa manaloob. So pwede natin ito i-close. So ma'am, happy na po kayo. But well, actually hindi kayo happy kasi itong sa ilo to. Yes, So ito pong pinakoncern nyo. Yo po. Okay, last na naman po. So, ano mangyari sa inyo kapag nag-shutdown na po yung mga lotto outlets ninyo? Ano na maging trabaho ninyo? Wala na po. Wala na. Kasi karamihan po mga senior citizen po yung mga ano eh. So they cannot apply for a job anymore. Kasi yung mga teachers po na nag-invest po ng kanilang money, yung pension dun sa loto, yun po yung mga umiiyak ngayon sa akin na pag nasarado kami, wala na silang pagkukunan po ng pambili ng maintenance nila. Wala ba kayong programa? Hindi man lang kayo nakapag-isip ng programa na okay, kapag na-phase out na ito mga lotto outlets dahil successful yung e-lotto, ito yung mga programa doon sa mga mawawala ng trabaho, mawawala ng negosyo. Wala kayong ganong klaseng programa? Sir, how can we have one if it is still a test run, sir? No. We will not, sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-lotto if we do not conduct the test run. Of course, there will be a marketing study, sir, of the impact on the sales, both online and the lotto agents. You've been mentioning test run, and I'm telling you now, kapag hindi namin iharang to, tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng e-lotto. C, tuloy-tuloy na tayo. Ikaw naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko yung taong bayan. Hindi, ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run, test run, test run, test run. Parang yung ginagawa kaming pugok. Now, sana man lang, una, wala man lang pasintabi sa kanila. Tapos, sana kahit na test run, gumawa kayo ng feasibility study, okay, pag naging successful to, what's next? Anong programa para doon sa mga madi-displace, mawawalan trabaho? Sana meron kayong ganun kasama sa plano nyo. We will do that, sir, and we will relay it to the appropriate committee in charge of that.
Thank you. Kasi puro katestan, ma'am eh. Parang ginagawa nyo kami mga stupido rito. Parang ginagawa nyo stupido ang taong bayan. Parang kayo na lang dyan sa PCS ang pinakamatalino. At alam naman natin lahat. Pag hindi namin hinarang to, yung test run, tutuloy-tuloy na yan, tapos 14%. 3 billion ang kikitain ng application. Wag naman po, ma'am. Wag naman na ipapalabas nyo kayo ng pinakamatagaling sa PCSO. Kayo ng pinakamagaling. Lahat kami, magbabaw na lang sa inyo. In the first place, wala man lang kayo pasintabi. Binastos nyo itong mga lotto outlet operators. Malungkot sila. Malungkot. Baka sa tingin nyo po, ma'am, kailan kayo totally mapipace out kapag halimbawa nagpinili talaga nila ito itong ilan to? I think by 2026 po talaga baka hindi na po i-renew yung mga yung pong Contract. yung contract po ng mga machines. Pero pag natuloy pang ilaw to, baka hindi na kayo abutin ng 2026, baka next year magsara na kayo kasi hindi na viable, hindi na kayo nakakuha ng tamang taya, hindi na nyo namimit yung quota, lugi na kayo na mismo siguro magsasara ng mga outlets ninyo. Ang pakiusap nga po namin, Your Honor, bakit hindi ho kami isinali dyan? I mean, pwede naman po kasing idaan dyan sa lotto outlet yung mga hindi pwedeng makataya. I mean, they will register dun sa sa outlet namin. Tapos pag tumaya sila ng online, sa amin pa rin papasok, magkakaroon kami ng konting komisyon. Hindi ho kami sinali dyan I think there has been a proposal. I don't know kung sino po yung nagpo-propose pero sabi, meron daw naman pong sumali na nag-propose po, nakasali ang... So ang gusto niyo po sana, pwede pa rin silang tumaya online, pero yung taya pupunta doon sa mga outlets. I mean, kung yung i-register po doon sila po magre-register sa outlet para kung yung mga dating suki hindi ho makakapunta, pwede po silang tumaya online. Pupunta pa rin sa inyo yung taya. Okay. So mag-register muna sa bawat outlets. Po. So that can be done. pag halimbawa umuulan, halimbawa ayaw nilang pumunta sa outlets, ayaw nilang pumila, so nag-register sa inyo, so pwede silang tumaya online pero diretso sa inyo yung revenue. Pwede sabihin, suki, pakitaya naman kami rito sa kasi dito na lang kami magbabayad through GCash. Tapos kami naman po kasi everyday nagre-remit po kami ng sales I mean, by the end of the day, alam naman namin po kung magkano po yung sales namin. At least po papasok din po yun sa kanila. Pwede nyo na silang sana bigyan ng pagkakataon na para sila ay pwedeng mag-hire ng mga kobrador. Opo. Diba? Opo. Kesa po yung mga illegal STL po na nagkalat talagang tumatapat sa mga outlet. Kaya bumabaksak po yung mga sales po ng mga outlets, particularly in Vismin. Tinatabihan po sila ng mga illegal na nag-STL. Okay, last na naman po, Attorney Contacto. Nung last hearing, I think it was Senator Robin Padilla who raised this question. Meron yung mga STL operators na nagsara, may utang sa inyo kasi lugi daw, nagsara. And we're talking about by the billions here na hindi na bayaran sa PCSO. Ano na mangyari dun sa mga bilyones na utang nito mga STL operators? Your Honor, with regard to that, after the hearing po last time, we sent demand letters based on their records po with PCSO. Some have replied. A lot of them returned, bumalik po kasi wala na po dun sa lugar na yon, sa yung declared nilang opisina. But however, we've requested our respective branch offices, branch operations also, in coordination para mahanap po sila. Sa next hearing, bigyan mo ako ng listahan nito mga STL operators, aka gambling lords. Bigyan mo ako ng listahan yan at gusto ko makita kung sino-sino itong mga nagsara, kuno, dahil lugi at may utang sa inyo. At ano ang status? Yes, Your Honor. So paano na to? Pag hindi na bayaran, sorry na lang. Tulad ng mga wala na sa address nila. Determine ko pa dun, Your Honor, with our... Hindi nyo sila ididemanda? Well, yes po. Your Honor, yung iba pa naman po, including some, for example, area... Can you not file a case against these people? Yes, Your Honor. File a case. Have you filed a case or from any one of these people na may utang sa PCSO, STL operators? For STL, not yet, Your Honor. But, why not yet? We're talking about years ago. Ilan na yung mga nagsara, kuno. Pero wag ka, ginamit lang STL
para magkamkam ng pera at makakam, magsarado na at tinakbo na yung bilyones. So I need a list You will do of your those gambling lords na nagsara at walang nirimit na pera sa PCSO at tinakbo ng pera. I want a list of those at gusto ko makasuhan mga yon. Hindi Yes, naman Your pwedeng sabihin nyo hindi nyo sila kilala. Kasi bago sila mag-apply, katakot-takot ng mga dokumento at mga IDs, information na pinapile nila sa application nila, di ba? Yes, Your Honor. So I want cases filed against these people. Karamihan sa kanila, FYI, sila po ay ginagamit ng mga gambling lord. Example, Bong Pineda, gagamit siya ng mga bata-bata sa ilalim. Example lang to. Tapos ngayon, magsasarahan na ito. Bubukas ulit dito. Kuha ng mga bata-bata. Matapos magkamkam ng pera, sasara na naman. Diba? We'll do that po, Your Honor. Give me a list of those the next hearing and then I want cases filed against these people. Gusto ko makulong sila. Kasi pinaglaruan nila yung pera ng taong bayan, pera ng mga mahirap nating kababayan. Kasi sino tumatay ng STL? May hirap na tao. Yes, Your Honor. Diba? But sana kung ito ay casino dyan sa mga soler na ang pupunta may sinabi. Ito sa PCSO may hipan to. Okay. Senate Bill number 2299, an act providing healthcare benefits and social security coverage to cabos and cobradores of small town lottery for other purposes. This has been discussed already. Now, which hindi na. So, ma'am, kasi meron yung mga taga Bohol na nagreklamo, pero gusto ko hindi lang Bohol, lahat dapat. So by next hearing, gusto ko lang pong makita na yung mga ginawa niyong aksyon na para tuluyan na magkaroon ng benefits itong mga kabo at kobrador. Okay? Sige. So itutuloy na natin sa pag-court. So you can be excused now. Attorney Porciuncula and Attorney Contacto, and thank you for coming. Thank you very much, sir. At yung mga Thank you, Your Honor. so, yung sila Miss Monica de la Cruz, Miss Teresa Cerezo Inson, Ma'am Marian Sanchez, and Ma'am Evelyn Marking Javier, you're now excused. Thank you for coming, and Thank you Good very afternoon, much, both Your of you. Honor.